Isang revolusyonaryong simulain, adhikain at ideolohiya, buong pagmamalaking itinataguyod at isinasagawa ng Communist Party of the Philippines, National Democratic Front at New People's Army o mas kilala bilang CPP, MDF, NPA. Target ng pinagsamang grupo ito na pabagsakin ang pamahalaan sa anumang paraan, mapasa kamay lamang ang minimiting kapangyarihan. Ngunit paano nga ba nila ito sinasagawa? Ngayon lang, naging popular na bagay ang Revolutionary Council, Council of Leaders, Council of Elders, Collective Leadership. Ang saan napasok dito ang partido? Siyempre ang partido lagi nakatago. Hindi kayo matali doon sa ano? Bahala na ako. Ayan, bahala na ang NPA sa kanayunan. Hindi, kita mo naman, lahat ng yan, kasali ang partido siya. Yes. Pero sabihin ko yung formal na mismo, formal na makikilaw ang partido doon sa binabalak na pagbubuo ng formal na kasali na mismo, ha? Para ka namang hindi sa partido. Sa lahat ng yan, yung EDSA 1 at EDSA 2, nandun ang partido. Oh, yes. Naitayo sa EDSA 2, naitayo yung Broad United Front. Pero susunod yan, lahat ng mga progresibong sektor, siyempre kasama ang simbahan, at kasama rin ang ibang mga middle forces, mga program. Nakatuon ang pansin ng CPP, MDF, NPA sa tatlong pangunahing aspeto. Sa pambansang ekonomiya na tinututukan ng CPP, sa sistemang politikal na target ng NDF, at sa pambansang seguridad na siya namang sentro ng grupong armado, ang NPA. Ang Partidong Komunista ang pinakautak sa lahat ng ideyang nauukol sa mga dapat isagawa ng kilusan. Tuwirang sinasabotahin nito ang ekonomiya ng bansa. Ilan sa mga aktibidad na kinabibilangan nito ay ang pagpapasabog sa iba't ibang mga pangunahing instalasyon at pasilidad ng komunikasyon. Ang mga cell site, panununog ng mga bus, punsod ng di pagbabayad ng revolusyonaryong buwis ng mga kumpanya, at iba pang pamamaraang magpapababa sa antas ng ekonomiya. Pinakikilos ang armadong grupo o NPA bilang kolektor ng revolusyonaryong buwis, at sa punto ng di pagbabayad, bayolenteng pag-atake ang magaganap sa anuman at sa sinuman. Ang ganitong uri ng pananambutahe ay naghahasik ng takot at pangamba para sa iba pa na nagnanais pumasok ng bansa o dili kaya magtayo ng alternatibong negosyo na magbibigay kontribusyon sa pag-angat ng ekonomiya. Ang NDF ang nagsisilbing payong sa lahat ng militanteng samahan upang palabasin na walang kontrol ang Partidong Komunista o Communist Party sa mga makarebolusyong samahan. Patras sa labang ito dahil ang labang ito ay makatarungan at makatuwiran. Saan kayo nakakita ng kumpanya? Stockholder, 950 lang ang sweldo. Ito ang nagsisilbing kalasag upang mapangalagaan ang ulo at katawan ng komunistang grupo. Sa politikal na sistema, isinasagawa ng NDF ang pagbubuo ng mga grupo magiging bahagi ng mga pagkilos o mass action. Isinusulong ang pagpapalit ng pamahalaan, ang pagkakaroon ng isang tagapangalagang pamahalaan o caretaker government. Sinisira nito ang kredibilidad ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga organisadong protesta laban dito. Ang mga kaalyansa at mga party list na kapanalig ng CPP ang nagbibigay direksyon, bumubuo ng galamay at isang malawak na nagkakaisang grupo upang masagawa ang mga demonstrasyon at rally sa lansangan.